Sa mga ngailang nakatutok, mga ngailang nakarating, hindi po kami nagchichismisan dito, We're trying to build up and we're trying to understand our pastors. We want to protect them, Yes. and we want to help them because Support we know that their job is very too Yes. important para sila ay mahulog at mag-struggle sila sa ganitong mga bagay. Yan. So, ito na. Ate Hana, bahala ka na dyan. At ang For our kauna-unahan po last, natin, last, Ate Hana, ano pa na? For our last Yes, struggle last. for Ito po this yung last na episode struggle at last episode na rin na po. pag-uusapan. OA na guys, charot. Huwag naman last episode. Hindi naman. Sige. Ano yan? Pero ito nga. Ito, hindi naman to. Seryoso. Oo. Pero kumbaga, itong last struggle is Mabigat. struggle ng lahat. Kumbaga, gusto natin ipakita na hindi porket pastor sila, aral sila sa salita ng Panginoon. Yes, hindi natin single sila out, nagsastruggle Hindi natin sa single out yung mga Oo. pastor dito. Yung pastor natin ay tao pa rin naman kasi Yes, sila. yun ultimately. Diba? Na sila ay natetempt din Amen. sa kasalanan. Oo naman. Oo. So Yun, speaking last. of temptation, yan ang ating last struggle na pag-uusapan na even our pastors, our workers, mga deaconess, sila rin, they struggle with temptation. And ito ay naka-apekto sa ministry, Malaking sa family. epekto. Ang dami. At hindi lang malaking epekto, ikinababaksak ng Yes. Naman. ministeryo. Yes. Grabe to. Ito yung struggle na Parang ayaw ko nang yan Kasi- Bahala ka na dyan ate. ito kasi yung struggle na pag dito sila nag-fall. Parang yung redemption. It's hard to come back. Mahirap. Mahirap. Oo. Ang Kasi, hirap, no? Hindi lang sa pastor. I think kahit kahit Sa lahat, kanino, sa lahat, actually. Ang, mas lalong-lalo mabigat- na sa pastor. Oo. Mas mabigat lang, mas may bigat lang sa kanila. Kasi nga, alam nila yung word ni God eh. Sila yung nag-share ng gospel, sila yung nag-correct sa atin. And Kumbaga, aral din nila yung Oo, salita ng diba? Diyos. And yet sila, they fall into these kind of temptation. So, Oo, tukso. ngayon, kami, lahat. Ay, Ayan. Ah, So, dahil ano dyan, ba? may lakad nga pala ako ngayon. Meron ka rin, no, Jacob? Oo, parang, Tara. Hana. Ikaw na mag-discuss niya, na. Parang may internet disruption. Ikaw na mag-discuss niya, na. Bakit kayo ganyan? para may dag... Bakit kayo ganyan? Wala magdadaang pusa. Sige, tapusin na natin to at pag-usapan natin. Pag-pray kaya muna tayo. Actually. Pag-pray nyo kami. Well, temptation. Temptation. Malawak ang temptation. Pero ito yung pag Main. pag Parang- nag-fall na sila dito sa temptation na to. Specifically sa ganito. Ito yung sobrang controversial, yun nga, mahirap yung redemption bilang isang minister. There is redemption. Mahirap. There is, pero mahirap. And bilang members ng churches mismo, parang pag nalaman mo na, ay si pastor, Pero nag-struggle pag sa sinabi ganito. nating mahirap, hindi mahirap sa Panginoon. Oo, Amen. Mahirap ating- lang talaga sa tao. Doon siya, teka, Amen. yung napapa-second thought ka pa. Ano ba yun? At sabihin mo na kasi kung ano yun. Ang haba ng intro. Haba ng intro natin talaga. Di ba? Ano yun? Ito ay Una. struggle in terms of sexual immorality. Yo. So under that, sobrang daming naka-branch out sa sexual immorality. Kaya gusto na namin ni Jacob na umalis dito. And it is very Di ba? prevalent. Si bilang lalaki. Main struggle. Di ba? Bilang lalaki. Kaya gusto namin ikaw na lang dito eh. Guilty or not guilty. Oo, kasi Hindi ko baka- yun ang ano natin. Baka mamaya pag nag-start na tayong pinag-uusapan to, lumulubog na kami dito ang dalawa. Nagtatago. Lumulubog na kami. Naliliit na. Okay. So lahat ng pastor, again, nag-decide po kami na ihuli to kasi nga ganun siya. Kamukha na siya. Ganun ka-serious, ganun kabigat Heavy. Yes. yung topic. And syempre, Marami ba na mga pastor ngayon ang nahuhulog sa mga sexual na kasalanan? statistically speaking, No. hindi natin alam. Hindi Pero- natin alam. Hindi ba tayo Oo, mag-study? Pero, mm, kumbaga, based na rin sa galaw ng kultura ng panahon. oo. Ang dami na kasing nanonormalize sa panahon ngayon na mali eh. So parang, hindi mo, kumbaga, it's a reality talaga na nagsastruggle sa ganitong area ng buhay. Pag sinabi nating sexual immorality and pastors, ano yung usually na pinag-usapan natin dito? Like ano yung mga pangkaraniwang sexually immoral
things na ang pastor ay most probably napafall siya doon. At to kasama naman siya usually, maririnig mo sa mga testimonies ng workers, is yung struggle nila with pornography Yes. before. Ah. Pero usually naman, na-share nila yung napagtagumpayan. Oo. Yes, oo. Ang Pero mabigat, ano yun napagtagumpayan yun. Pero ano yun? May ano pa rin eh. Hindi siya imposibleng bumalik. Oo. Tandaan natin sa mga lalaki, hindi lang sa mga Madaling pastor. Listen ma- everyone, sa mga lalaki. Kapag nakapanood ka na pornographic, nandito na yan. Hindi na siya mawawala. It doesn't go away. No? Pero you can Minumulto fight. ka niya all the time. Mm. At struggle mo na yan, bubuhay mo. Mm. Okay? So pag sinabi nating napagtagumpayan, hindi ibig sabihin nabura sa isipan mo. Oo. Okay? No. At hindi ka na natetempt na gawin. Kundi pag sinabi na tagtagumpayan is that dati, lagi kang natatalo. Ngayon, nagtatagumpay. nagtatagumpay ka. May time na medyo, alam na, Kahinaan pa rin yes. sa... Pero nararamdaman mo na ngayon that God is empowering you to overcome. Amen. Yes. Yun yung ibig sabihin natin yan. So isa doon sa sexual immorality ng gusto yung pornographic. Ano pa yung mga And, nakasama diyan? kasi may fruit din mismo ang panonood ng porn eh. Parang, Yes. so andyan na, syempre nakikihalubilo ka sa ibang tao. Uy, scientific yan Yes. Yung fruta. Hindi lang yan Oo. Scientific Nakakahanga. talaga. Psychologically, Tested it yan. can affect your relationships. That pornography affects Yes, relationships with other marital people. relationships. Yes. And even yung, sabihin natin yung pakitungo sa opposite sex Yes. na tao, pwedeng may mali siya sa'yo yung mga bagay-bagay. So, Oo. ang dana niya, branch out talaga ng... branch out. Tas And yung it pag-view mo pa. destroys families. Yes, it destroys destroys family. relationship. Yung view mo of other individuals affected din. Kala Diba? nila that porn is parang harmless naman siya, yun ang nasasabi. Pero hindi. Yes, harmless sa tao. Pero doon sa Pero mga tao sa relationship, paligid niya, Hindi. grabe. Deadly. Sabi nga 'di ba, ang sin akala mo sa'yo lang, pero it Yes, always no. affects It's somebody never else. sa'yo lang yan. Mm. So, It bukod doon destroys, it bukod doon sa corrupts. porn Ate Hannah, ano pa yung mga kasama diyan? Yan, meron din inappropriate relationships. Yes, Yan. mga affairs. Affairs, adultery. Sabihin na natin, si pastor ay may kabit, Oo, yun. no? Si pastor ay may number 2. Mm. Si Ito lang. Diaconessa din ay May number 2. mayroong nabuntis Out or of, nagkaroon, kung may wedlock. asawa siya nagkaroon siya rin ng affair. Ganon. So, nangyayari yun eh. Mm. No? Yes. Again, hindi natin pinagchichismisan kung may kakilala kayong ganon. Ang intention po namin, hindi sila Saka may pagchismisan. mga nababalita rin na talaga, parang yun yung reklamo sa Yes. sa pastor. Oo. So ito yung realidad kasi nga wala naman talagang mas kumbaga ay matibay talaga pagdating sa kasalanan eh. Yes. No, kaya kailangan talaga natin ng grace ng Panginoon. Siyempre kasama din diyan yung issue ng LGBTQ, Yes, di ba? yes. There are pastors especially sa Amerika. Alam niyo ba sa Amerika that there's an LGBTQ church? Meron. Parang narinig ko yun. Meron yan. Meron. Tapos may pastor talaga na talagang siya. LGBT. Pero, Gay siya pero pastor siya. Tapos nagkakasal sila doon ng Same-sex Oo. marriage. Grabe na doon, oo. Ang narinig ko kasi actually, parang LGBTQ kasi nga nadi-discriminate. Pero yung members dun, gusto nilang mabago din. May No, ganun church not na- actually. No. Meron na Nandun sila talaga, doon. to embrace. Nandun sila sa embrace church nila na yung yun. LGBT sila at nilikha sila ng Diyos ng ganon. So tatanggapin sila ng Diyos na ganon. So pati yung pastor, gay siya. Manood kayo sa Amerika, well, iba sila, kaya hindi naman lahat ng kanilang gano'n. Pero, meron din. No? Let's not pretend na walang nahuhulog sa ganong kasalanan. No? May mga issues tayo na babalitaan natin sa TV, sa internet, sa social media na this pastor, itong pari na to, itong ministro, itong lingkod ng Diyos na to, or itong religious leader na to, ng molestya. Yan, yung mga ganon, ng rape. Sikat. From ever since like panahon ng Kastila, 'di ba? Oo. Doon pa lang sobrang big issue noon na sila ang Nang mamolest. Oo, Yes. sila pa mismo. Padre Damaso. Oo. Di ba? Padre Damaso. No? So, ano nandiyan na yan? At ang mga pastor is not exempted Yes. sa mga ganong mga bagay. Yes.
And nakakalungkot man, pero struggle ng mga manggagawa May nafo-fall is the din sex, talaga. yung kanilang, yung pagdating sa sex. Mm. And we need to be real about it. We cannot pretend at hindi natin pag-usapan. No? The more na hindi natin pinag-usapan, hindi natin maaayos yan. Yes. No? Ay, kung mananahimik lang tayo at tapos si pastor nagpapatuloy sa ganun. Kasi hindi Nanahimik lang mo tayo. correct No. pag hindi siya binring Okay? out in the light. Again, ang ating pong objective dito, ang purpose natin, we want to protect our pastors from those Amen. things. Na hindi niya magawa. Mhm. Okay? Hindi niya na magawa. So, bakit ba na ano ba sa tingin niyo? Reason. Again, di natin alam kung ano yung mga dahilan. We're not going to parang sure tayo na 100%. And this is just mga ano lang namin to, mga opinion lang namin to. Na ito yung mga dahilan kung bakit, di ba, na fall si pastor sa mga ganung mga bagay. Whether it's affair, inappropriate relationship, whether it's porn, whether it's LGBTQ, and kung ano man yan. Ano ba sa palagay ninyo? Bakit kaya kahit si pastor nafo-fall pa sa mga ganung mga bagay? Una, syempre nature bilang fallen man and bilang in the fallen world. Meron at merong temptation, 'di ba? And also, pwede kasi na babalik ka dun sa struggle ng pride na baka naman because of pride, hindi mo na ginagawa yung kailangan mong gawin to have time with God, to have your personal, prayer. Kumbaga, hindi ka complacent naka-guard ka na. Complacent ka na. complacent na. Hindi ka on guard sa pwedeng gawin ng kaaway. Pwede din kasi yung Talagang, thinking nila na para bang pastor ako, strong na ako eh. Alam May ko na yan ganun Pwedeng may ganun. So, yun, may danger sa ganun. And yun nga baka... Lack of prayer, Oo. lack Lack of of time with the prayer. Pagiging word. complacent sa faith mo. Oo, na, kasi babalik tayo sabi nga, pride no? Oo, So parang dahil sa pride. magaling na ako, okay na ako. Oo. Kaya ko to, malakas ako. tiwala ka sa alam mo. Si Haring David. Oo. Si Diba? Haring David. Ano ba Malakas nangyari siya, kay Haring David? magaling siya. Pero Oh. na-fall siya nung nakita niya si ano? Batseba. Oo. Sino? Batseba, tama ko. Great example. Nagdodok lang ako. Ibang Pero it's a great example. Yes. No, si David, he was the king of Israel. Everything is He was favored by is God. going di ba? Very very good sa lahat, di ba? Favored. Oo. A God after A man after God's own heart. Yan. Yes, di ba? So si David, di ba? Hari siya sa bayang Israel, everything is going good, Successful di ba? yung Ganda. pagiging king. The Prosperous. best, mga golden Yes, golden golden years years. ng Israel. Lahat ng tao ay masaya, maunlad, and then one night, King. Bigla siyang nandun siya sa kanyang binaba niya yung guard nandun sa niya. kanyang namamahinga siya. Nag-relax Sa kanyang kasi balcony. siya. O, diba? Pag hindi ka on Ano yung guard, nakita niya? Babaeng na Babae oh, na naliligo. binibining tanana. Yeah. And then, na-fall siya doon. Ha? Ano daw? Ang dami sinasabi ni Kuya Kevin. Ang dami sinasabi. Off topic ka, Kuya Kevin. May sumisingit mo dito kung ano magsasabi. We're trying to make a point here. Nawala na kami. We're trying to make a point. Sa pahingahan. Okay, papapatay kita kay Haring David. Sinasabi. And then, the rest is history. Nagkaroon siya ng affair. May asawa si Batseba. Pinapatay pa niya. Pinapatay Yung asawa niya ay sundalo. Oh. Sundalo niya, Mighty, si David. mighty At para soldier makuha si pa. Batseba at magpatuloy nila yung kanilang Nilagay sa sexual frontline. desire, ay... Pinasiping pa muna, Yes. tapos pinapatay pa. Now, the question is, ano yung naging consequence ng kanyang ginawa? Grabe. Grabe. Sa kanyang mga anak. Yes. Yung una, yung respeto. Nawala. No? Tapos, alam niyo ba, yung nirape ng isang anak niya, nagkaroon sila ng affair. Di ba? Tapos, yung mga anak niya, talagang yung kanyang pamumuno, bumaksak. Yeah? Baga nasira lahat. Yes. And especially, sabi nga ni David, Lord, sa iyo lang ako nagkasala. At ang sabi ni David, nung kanyang nagkasala siya ng sexual immorality, lahat ng yun
lahat ng fruit ng sexual immorality. Sabi niya, huwag mong tanggalin sa akin ang ligaya ng kaligtasan. Which means na yung relasyon niya sa Panginoon, nanlamig. Yun yung pinakamahirap at pinakamasakit sa lahat. Na para bagang iniiwan ka na ng Panginoon dahil sa katikasan ng ulo mo. Kaya sabi niya, Lord, huwag mo akong iwan. Yung ligaya ng kaligtasan. So, naranasan ni David yan eh. At tayong mga pastor, yun, di ba? Kaming mga pastor, ganun din yung mangyayari sa amin at nangyayari sa ilan sa amin once we fall to sexual immorality. No? Unang-una dyan, yung pamilya namin. Yes. Grabe. Yung epekto sa pamilya namin. Sa ministry namin. Sa aming bukod doon sa lack of Bible Time with the word and prayer, which is yun naman talaga. I think that is the primary one. Yes. No, yun naman talaga. Ano pa sa palagay ninyo yung mga factors that leads to pastors na ma-fall sa mga ganyang mga temptations? Yung iba naman, in a sense, nase-seduce or sineseduce ng member itself. Yo. Kasi, syempre, Oo, yung pastor strong, pero yung oo. members mo, siguro, struggling pa rin sa sexual immorality. Tapos, napatingin kay pastor, ayun. Siyempre, si pastor, every Sunday, ganda ng suot. Syempre. Guwapo. Kung may Ayun. tsura pa. Siyempre, yung mga member, siyempre, di maiwasan, nagkakakrush kay pastor yan eh. Di ba? Nagkakakrush, yun sabihin, di naman gusto nilang, di ba, alam naman nila may asawa. Pero, hindi maiwasan na humahanga sila doon sa pastor. Yes. May paghanga sila. And sometimes, it leads to, yung paghanga na it leads to sin. Yun nga, parang, sila. And, Seduce. si pastor naman, bilang kami, mga lalaki, kasi pag yung kahinaan namin, mga lalaki, pag nakita namin ng isang babae, di ba, Jacob? Mamin ka. Kung sino mang girlfriend nito, makinig ka. Panoorin mo ng Makinig mabuti. ka, kung sino ang girlfriend nito. Magtrabaho dyan. Saan ba? Ayun ba? Saan ba yung camera? Doon. Taas mo ang volume. Sabihin mo sa akin kasi, kung sino man ang girlfriend nito, makinig ka mabuti. Kahinaan namin mga lalaki, kapag nakita namin, kahit may asawa kami o may girlfriend na kami, kapag nakita namin na yung babae may gusto sa amin, Nako. medyo, ano kami yan? Nako. Ano tawag nito? Dapat, Marupok. dapat pag ganun, Di ba? dinudukot yung mata. Ha? Nakita mo pala, joke lang. Okay, kung sino man ang boyfriend ng babaeng to, alam mo na, madudukot ang mata mo. Ingat ka. Ingat ka. Ayun da. Pag nakita mo, pumikit ka. Okay. Agad. Ano? Wala nakikita. Dapat gano'n. Yes. No? Pero nare-recognize namin mga pastor yon, no? Na may mga ganyang mga bagay. At syempre, sa mga part naman ng mga member natin, kung si pastor may asawa na, Limits. Di ba, Diana? Ito yung kahalagahan ng boundaries, guys. yes, boundaries. On a practical Oo. advice, kasi syempre yung spiritual malinaw naman sa atin eh. Kung ano yung kailangan eh. Pero Dito ang practical sa- advice, andito Oo. na. Sa members na ng seduce, baka nami-misinterpret nila yung pagkikare ng pastor Oo, sa yes. Pwede rin Oo, yun. baka naman na-misinterpret mo lang. especially kung yung sabi natin yung babae or lalaki nami-mistreat sa Oo. family, Oo. sa relationship nila. Then Yung naranasan nila yung kindness pag-aalaga ng Yung isang care, tao. yung pastoral Oo. care. Kasi si pastor, pastoral care lang naman Yes. yan eh. Pero syempre, So, baka naman pagdating doon sa ma-misinterpret kanya, kumbaga iba na yung kahulugan. Oo. No? May ganun din. Pero well, on the pastor's side naman, paalala din. Yan, maging Know Aba, your limits din. maging vigilant tayo. Yes. Di ba? Baka naman kasi minsan nilalagay natin yung sarili natin sa alanganin eh. Oo. Magpapa-counsel sa iyo yung miyembro mo, babae, dalaga. anong oras? Anong oras na? Oo. Saan? Mm-mm. Lahat Sino yung mga kasama? ganung pagkakataon, laging tatlo. Yes. Oo. No? So, mga pastors, protect yourself. Kung ikaw naman ang member, protect your pastor. Yes. Di ba? O alam mo na, nag-struggle yung kaibigan mo sa church. Gusto niya ng payo ng pastor. Nagpa-schedule siya ng
Counseling. ng counseling, samahan mo yung kaibigan mo. Tama. Para si pastor may kasama din. Actually, pwede din Diba? naman sa mga kababaihan ho natin. Pwede naman sa pastora muna lumapit na magsabi, pastora or ate or ano yeah, na, siguro kung kaya. may gusto akong ilapit, open up kay pastor, pwede mo ba akong samahan? Yan. Pwede ganun eh. Lagi dapat may kasama, ano? Ako lagi ko sinasabi at madalas yung marinig sa akin. There's one, I mean, aside from the grace of God, there's one reason, another reason kung bakit hindi pa ako nang bababae ngayon. Bakit, Pas? Dahil kay Ate Rosel. Dahil lagi ko siyang kasama. Oo. In everything. Tama No? naman kasi. Kahit ayaw ko na siyang kasama. kailangan ko siyang isama. Bakit? Kasi protection sa akin yun eh. Totoo. Totoo naman. Di ba? Protection siya sa akin eh. Kasi alam ko ang tendency ko bilang isang lalaki at lalo na pastor ako na kapag ako lang mag-isa sa kanyang miyembro ko, ay, Mahalaga. ayokong ilagay yung sarili ko doon. Mahalaga rin yung self-awareness talaga. Alam mo kung saan ka mahina. Amen. Alam mo saan ka natetempt. Acknowledge your oo, weaknesses. alam mo Oo. alin yung dapat mong takbuhan pa pala yun. Di ba Yes. run from sexual... Flee nga eh. Flee from sexual Flee sin. from Flee. At tumakbo Yan, ka. oo, Ay, from takbuhan temptation mo. pala. Mabilis ka tumakbo. Mm. No, don't think about it. No? May practical ways No? rin talaga Yung mga, to go estu- against yung it. mga estudyante ko nung araw, especially yung college, pag nag-ano sila, yung mga youth din, tatanong sila akin, Sir, pastor, kasi alam nilang pastor ako eh. Sir, o kaya pinatawag pastor. Sabi, paano, sinusubukan nila ako eh. Lagi nila sasabihin, paano kung may, pastor, o kaya sir, may nagubat sa iyo na babae sa harapan mo. Ano gagawin mo? And I always tell them, hindi ko alam. Pero I hope and I have faith na sapat ang biyaya ng Panginoon para makatakbo ako. Amen. Di ba? Kasi kung sarili mo lang lakas, yun. Mag-i-stay ka dun. Di mo kaya yun, bro. Oo. Mahirap yun. Hindi, Di tsaka mo kaya yun. Scientifically speaking. No, yes, scientifically, psychologically, Oo, historically, historically. wala pang lalaki na nakagawa nun. Di ba? Mahirap. It's all Sana- because of the grace of God. Yeah. Amen. Kung magawa mo man yon, grace ni Lord yon. Kung makaiwas ka man, grace ni Lord yon. Kung nakahindi ka man, grace ni Lord yon. No? Ngayon, kung nagawa mo man, hindi ibig sabihin hindi ka binigyan ng grace ni Lord, hindi mo lang ginamit kasi. Tama? Nakita Kasi mo yung grace ni Lord. binigyan ka Yeah, ni ayun, Lord Lord. ng way out. Di ba? Ito yung exit. Saan ka pa pumunta kasi? May naalala ko Yeah, ano yun. actually, Sa ano yun? message, basta message ng isang pastor yun. Tapos yung time na ligawan pa lang sila ng girlfriend. Ay, kumbaga girlfriend niya pa lang yung asawa niya na ngayon. Na, pinagpaalam niya, manonood po kami ng sine, ganyan. Tapos ang sinabi niya sa mother, samahan niyo po kami. Kasi alam niya na pag silang dalawa ganda lang, nun, hindi, di ba? Yes. Samahan niyo po kumbaga siya na kami. mismo, in-acknowledge niya yung kahinaan niya Yes. sa area na Yan yun. talaga, no? So, yun po yung mga facts. We can go on and go on kung ano Ang ba yung dami, mga ano. actually. Mauubos yung ating Mahabang no? kwentuhan. Super. Pero one thing is for sure, the Word of God, prayer, and accountability. Yes, accountability. Those three things, Yes. no? Na yun yung talaga yung makakabigbigay sa atin ng katagumpayan. The big question would be, What if? yun. What if nasa point What na if na If I hindi could lang choose struggle? Paano pag na-commit na talaga ng Paano isang ko si pastor? Paano ko na-fall na? Ganun. Oo. Paano kung hindi na siya basta temptation pero sin na talaga ng isang manggagawa? So, si pastor mo, nagkaroon ng kabit. Ng kabit, Si na-fall pastor sa mo, sexual may immorality. relationship ay with nahuli natin siya na talagang nag-review ng mga explicit explicit, content. very graphic, pornographic materials, and anong Ano ang tanong? ang hirap, tanong. ang No, hirap no, makakaawit, no, no. di ba? Ang hirap, di ba? Ang hirap pag-usapan, pero kailangan pag-usapan. Yes. Ano? Siguro, Tayo, tayo. Kasi nga, what Kasi- if eh. And it happens eh. And it Hindi lang naman happens what eh. if, what if in a sense na walang nangyari, no. Hindi yung what if happened. nangyari. What if sa'yo, Sa sa iyo, sitwasyon sa na manggagawa nandun ka. mo, Oo. sa pastor mo Na nangyari witness yun. mo, alam mo. How would you handle it?
I mean, anong unang mararamdaman? Unang isipin? Tingin ko Unang unang gagawin, mararamdaman yes, ano? Para sa akin, parang mandidire, something. Or parang... Well, that's natural lang, natural no? namang Yung mga reaction natural yun. natin yan, natural Disappointed ka. tendency, natural lang yan. Madidisappoint ka. Especially kung talagang yung pastor na yan, talagang yung respeto, di ba? Pero kahit ganun yung, kumbaga sa onset, sa una, natural lang mga ganun. Pero Reaction bilang, talaga. again, ang pinag-uusapan Yun ang natin reaction, is not bilang tao lang, no? Oo, Bilang Kristiyano. Kristiyano. Doon lagi tayo. Yun ang premise lagi natin, ha? Hindi natin pinag-uusapan kung ano yung tama o mali. Ang pinag-uusapan natin, ano Pagiging yung tama, Kristiyano. hindi, kung ano yung tama at ano yung mas tama. Yun. Oh, yun tayo, di ba? So, si pastor nagkasala, yes, na-frustrate ka, nalungkot ka. Given na yung wala kang reaction niya, response. pero ano yung response? Ano yung dapat ang na tamang response? response natin? Well, kapag ang ating mga manggagawa ay nafo-fall sa ganung mga bagay. Ako may sagot. Hindi. Mga kaawit, tulungan niyo po kami. Tulungan Chat niyo po po. kayo. Mag-comment kayo. Sa akin, ito yung in any scenario ng buhay, any problems ganyan, ito yung first thing lagi kong ginagawa is to pray. Kung sabihin natin, may naging pastor ako na fall sa sexual immorality, Pray for your pastor. pray for your pastor and for yourself din, na hindi mo i-judge yung pastor, na hindi mo siya i-condemn, na bigyan ka ni God ng heart to help your pastor, no? Kasi kung like Pero i-confront pa rin yung confront sin, pa no? rin syempre, dapat i-correct yung Yes. yung naging mistake. Pero pray muna. Pray muna kasi pag hindi nag-pray, matik sasakyan ng kaaway yun eh. Magkakasala ka din. Saka ano yun, emotion ng ano, emotion. Emotion yung Madala ang iiral, magde-decide. which is mali. Okay. So, ikaw personally, Mm. magpe-pray. And of course, I think as a church. As a church din Dapat standard, yun ang protocol na hindi mo emergency response ang pananalangin, pero yun yung first response mo in everything. Amen. Hindi siya So, first aid. Hindi siya ganun no, na pangsama. Ano lang, kundi Hindi siya supplemental. yun lang talaga eh. Yun lang. Oo, Yung at yun talaga ang, dapat ginagawa. At yun talaga ang gamot. Prayer ang gamot. Prayer ang makapaglulutas talaga niyan. So, and then, okay. On a practical Guess na natin yun. sense. Nakapag-pray na tayo. Okay. So on We will May pray for next. our pastor, sa puso natin, as a church. Nagpa-check na tayo sa Panginoon. What then? On a practical sense na, paano siya i-handle. Every action has its own consequence naman. Yes. And malinaw naman kasi na mali yun. So, syempre, bilang may consequence yung kanilang action na yun. Ginusto man nila or hindi, matagal man or saglit lang, ganyan. And ang kagandahan kapag, example, ito may denomination na kinabibilangan, meron kasing mga people in place to handle yung ganong bagay. So, pwede mong ilapit, pwedeng sa district supervisor, or may committee po, di ba, na Hindi, nag-handle kung ng sa ganyan. local, siguro LCC muna. LCC kung sa Yes. local. Pag di kaya ng LCC din. May sa tamang district. proseso pa din Oo. para ma-bring out. So usually, yung mga member, ko-confront nila si pastor Oo. about sin. Mm. And then, kung hindi umamin si pastor, or hindi siya nag-repent, Mm. okay, hindi siya nag-repent, ano sabi sa Bible? Kuha ka ng isang kapatid mo, kung nagkasala yung kapatid mo, kuha ka ng isang kapatid mo, ano mo siya, i-confront mo siya, i-rebuke mo siya. Kung hindi siya nag-repent, kuha ka pa ng isa. Kapag hindi pa din, kuha ka pa uli ng isa. Kapag ayaw pa talaga niya mag-repent, dalhin mo na sa church yung issue. Mm. So, ganun din tayo dapat. So, tayo muna sa church, inaayos natin. Kapag hindi natin inaayos, hindi nag-repent si pastor, dinadala natin sa district. Okay? District, ganun din ang gagawin niya. Kakausapin nila si pastor. Kapag ayaw pa rin, national, ano? Sa bishop. Pero we are all accountable sa lahat ng mga ginagawa natin. Yes. Ano? And sa mga pastor, I think it's very very important yung pag-amin. Yung true Acknowledgement. repentance. I think isa sa natutunan ko lagi sa tatay, at ang tatay ko pastor pero hindi siya perfectong pastor. Okay? Isa sa hinahangaan ko sa tatay ko is that pag nagkamali siya, umaamin siya agad.
hindi na siya nagdi-deny, hindi na siya nag-aalibay. He take responsibility right away. Na sometimes we have the tendency, mga kamanggagawa, and I think hindi lang mga pastor, kundi tayong lahat. Lahat. Yes. Gusto muna nating bigyan ng katwiran yung ating kasalanan. Gusto mo ilulusot. Hindi ka muna aamin eh. Di ba bilang tao nga, parang Israel, di ba? Hanggat kaya, Yes, eh. Hanggang ilulusot. hanggat ilulusot, go pa rin. Kaya tumatagal yung Oo, struggle eh, na. di ba? Ang tagal na. Siya yung Sikat, kanyang nag-aantay hamilin eh. lang. No? And sabi ng tatay ko sa akin, anak, binapayuhan niya ako, pag may anak ka, pag nagpastor ka na, nag-fail ka, nagkasala ka, which is hindi lahat exempted na, maming ka agad. No? Kasi there's no way out, there's no hiding, there's no pretending. Hindi ka makalulusot talaga eh sa Panginoon eh. So, instead of trying your best to go way out mo, just confess, come clean to the Lord, Yes. no? At kung sa una pa lang ginawa mo na siya, aminin mo na agad lahat. No? Hindi half truth, hindi kung ano lang gusto nilang madinig, kundi kung kaya mong sabihin lahat, sabihin mo na lahat. Una, nakapagpapalaya sa iyo 'yon. Amen. Tama ba? Pagpapalaya sa iyo 'yon. And at the same time, sabi rin ng tatay ko, yung parusa sa iyo, which of course sa mga manggagawa natin, comes sa amin yung unang judgment because we are the teachers. Kami yung mas nakakaalam eh. Di ba? So mas mabigat yung aming parusa, Punishment. no? So naintindihan namin 'yon. Kapag umamin ka kaagad, mas mababawasan pa yung kumbaga sinistensya mo. Di ba? Kapag nagpakita agad ng remorse talaga sa ginawa mo, no? Makikita ng mga member 'yan eh. Makikita ng mga leaders mo 'yan eh. Na talagang ikaw nagsisisi ng kasalanan. Pero kapag dininay mo pa, pag pinilit mo pa na ay hindi ko ginawa, ay hindi ko ganon. Well, unless na lang talagang hindi mo ginawa, then go. Okay? Pero kung ginawa mo talaga at sa harap ng mga member, dininay mo. Nagpalusot ka pa. Lalala. Grabe yun. Ano? Grabe Kasalanan yun. ulit yun. Kasalanan ulit. Sinungaling. Yes. May Kasalanan fruit. ulit. Diba, ang bawat kasalanan may fruit at may Nakita niyo fruit na? eh. Ano siya, hindi siya Nakita one natin time. how deadly Yes. sexual sin. Sin is. Grabe yan. Grabe yan kasi, ano. Now, I think the most important question would be, si pastor, nagkasala siya sexually, umamin siya, yung kung ano man yung parusa, sa kanya, maybe nasuspende siya, maybe nilipat na siya ng ibang church, maybe hindi mo na siya, pinaglib mo na siya indefinitely. Okay? Is there a chance? Is there a way? Or should the pastor go back doon sa position niya, so sa ministry niya, as pastors, kung ano yung kanyang tungkulin, kung ano yung kanyang ginagawa talaga dati, Makakabalik pa siya. dapat pa siyang bumalik? How? When? Palagay niyo. Sa inyo lang, sa inyong opinion. Sa akin, yes. Yes, no? Pero as much as possible, wag dun sa same place na dun ng parang Yes. dun Dun ng nangyari. Change of same environment. oo. Ah, yeah. Kasi meron tendency na umulit ka. Pero yung Pero, question na, Kung maaari ba siya makabalik? Of oh, course. Yes, Yes. yes. Ano yan eh, yun nga yung restorative Restoration, power, restoration yes. eh. So parang, yun nga eh, parang si God nga, enough, binigay din yun sa kanya. Paano sino naman tayo para Itanggi sa kanya or itanggi sa ipagkait kanya sa yun, kanya. ipagkait sa kanya. Eh lahat naman tayo nagkasala. So parang Yes. bilang individual, yung humbleness mo rin Amen. sa sarili mo na isa ka rin namang sinner, i-extend mo rin yung grace na in-extend sa'yo ni God Amen. sa ibang tao, kahit worker pa yan. No? Although naiintindihan ko yung bigat na ang hirap nun. Yes, yung bigat. Hindi mo pwedeng Mahirap i-deny. talaga Hindi mo pwedeng siya, i-deny yung oo. Mahirap yun. And yun nga, parang meron siyang pwedeng lamat dun sa, unang-una, syempre dun sa parang doon sa testimony niya as pinagka-atrasuhan ano, mo, oo, sa oo. testimony mo. sa Kaya nga- relationship mo with yung kaya nga yung change of people involved, environment kailangan. is one of the practical Oo. ways na makakatulong doon. para makapagpatuloy ka pa rin sa ministry mo and sila Yes. din naman sa Kuya kanilang Jacob, life. ikaw.
Well, agree din ako kay Ate Hana na yes, yung pastor na fall sa sexual immorality, may karapatan pa rin naman na makabalik. Kasi ayun nga, restoration and grace ni God. Pero syempre, nandun din yung i-make sure na Hindi niya na magagawa. na totaling nag-repent. Oo, Okay. True Oo. repentance. Kasi, Nagpakita siya talaga ng parang pagsisisi. ng pagbabago, Oo, ng pagsisisi. Kasi ang pagsisisi na walang pagbabago ay... Yes, yung repentance nga, di ba? Ang repentance, hindi lang naman nalungkot ka sa doon sa Oo, ginawa mo Hindi lang yung nagsisisi ka in a Kundi sense. Kailangan may talagang change pa rin. change of direction Oo, talaga yung yes. nandito. Which is yun yung mahirap. Mahirap gawin yung Okay. true repentance talaga. True. And hindi siya yung panandalian lang na parang in a night, in overnight, makapag-repent ka na eh. Oo. Hindi ganun siya. And then, ano naman yung mga practical ways na pwedeng kayo, mga member, na maging tulong nyo kay pastor Huwag to ikalat, protect him. huwag ikalat yung nangyari. Yan, isa pa yun. Protection na Kung- yung pastor niya. Huwag nyo na ikwento sa iba. Yun nga. Kung sino lang yung involved, sila na lang yun. Yan. Huwag nyo na pong imarites. Huwag nyo na pong ichismis. Di ba? Yeah. Minsan kasi, nagkasala na ngayon, nagkamali siya eh. Di ba? Hilig pa natin pinag-uusapan Si ano? sa tumpukan. Alam niyo Alam ba? niyo ba, Si yung ano? pastor na yun. Ay, nako. Yun ay kaginawa. Masaya mong pagkwentuhan pero iwasan Oo kasi nga, kasalanan pa din Well, yun, guys. mafo-fall tayo sa sin. pagkukwentuhan natin, I think yung salita pagkukwentuhan, it's okay. Just check your intentions. Yes, Why? kung yung purpose niya Are naman. you trying to help your pastor? Or you're just trying to bring him down? Ayun lang. Down and down. Down na nga yung tao eh. Di ba? Dinadown mo pa. No? Go, Ate Hana. Sa akin, importante How rin can yan you na, help your pastor? mahalaga na yung open communication. Kumbaga may working relationship na, problema ko to. So, yung mapag-usapan nyo sa paano paraan nyo matutulungan yung isa't isa na. Kunyari, sige, Yes. na-fall siya to sexual sin nga before. And alam na may past siya, may ka-relationship sa ganito na ganyan-ganyan. So, alam na hindi natin siya pwedeng hayaan na sila lang ni ganito. Iiwas natin siya sa sitwasyon na puro girls lang ganyan. Yung practicality din talaga. Kailangan alam nyo, may game plan kayo, action plan as Amen. a church. Tama. Kung paano nyo siya lalabanan or yung temptation yan. Sa akin, I think, love. You have to show love sa pastor mo kahit nagkamali siya. Tapikin mo yung balikat. Pakita mo sa kanya na hindi ka nandidiri sa kanya. Na hindi Pakita siya mo iba. sa kanya, respeto mo yung office, hindi yung tao. What do I mean is that, pastor pa rin yan eh. Tama po. Yung salitang pastor ang titingnan mo doon. Tulungan mo siya. Tapikin mo sa balikat. Message mo. No? Pastor, hindi ko gusto yung ginawa mo, pero naiintindihan kita. No? At nandito kami para tulungan ka. Pag-pray. Ganun. Actually, yung Tawagan mo. sinasabi niyo, Pastor, Para lang Goes along kasi with- kapag ang isa sa mga problema ng pastor, we feel isolated na nga lagi. We feel alone. Di ba? Kasi nga, sa amin lagi yung sa amin laging sisi, sa amin More of lagi the yung problema. counselor ang role. Walang nangangamusta. Yung pinag-usapan natin, walang nangangamusta sa amin. Hindi naman sa lahat, may nangangamusta naman. Pero nagigas nyo? Mahirap na nga yung trabaho namin, feeling namin, wala nakakaintindi sa amin, etc. Siguro And then, dahil pag nagkasala pa kami, Ang bigat. parang lahat galit Layo. sa amin. Okay? So, importante na si Pastor, yakapin mo. magkaroon ng support group din yung Yes, pastor. tapikin mo. Maramdaman lang ni Pastor na bagamat hindi ka natutuwa sa kanyang Ginawa. pero mahal mo pa rin siya. Nagets niyo yun? Yes. Mahal mo pa rin siya. Yan yung ginagawa din ni God actually sa atin. Galit si Yes. God sa sin, sa ginawa natin. Pero mahal tayo ni God. Oo. Yeah? At ganun din tayo sa Tayo. Tama. Kamukha na kapatid natin. pinag-usapan natin si Peter kanina, di ba? Mm. Oh. Pwede na sabihin ni Jesus, bahala ka lang, buhay mo. Wala ka naman eh. Ano ka lang, mayabang ka lang eh. Pero dininay mo ako. dininay mo ako, wala na yun. Oo. Sa atin, 3 beses mo akong Kaya nga. traidorin. Idinay, 3 beses mo akong traidorin. Kaya nga.
Egis ka na. Well, after, Parang goodbye. ang totoo doon, hindi ka makatatatlo sa akin. Sa una wala. Una pa lang, wala na tayo. Gets niyo yun? Yes, yes. Baka tatlo pa. Pero, see, that is the greatest thing about our Lord Jesus Christ, about our God. Kaya sabi nga natin kanina, no matter kung anong ginawa mo, kung sino ka man, there's always a coming back home. No, sabi niya, uwi ka na. Meron di ba Pastor sa Jeremiah ba yun? Yung parang, ang usual nga, pag ang tao, ang sino man, nadadapa, bumabangon yan ulit eh. Kumbaga may pagbabalik. Yes. So, ayun, i-welcome nyo pa rin, kay Amen. Lord ka pa rin Oo. lumapit, ultimately. Yes, oo. Tama, Saka, yun natin. And then, protect our pastors, especially in this time and this Age, yes. No? Diba, grabe ngayon ang attack. And kung mapapabaksak ng kaaway ang inyong mga pastor, ang church, baksak na. Hindi tayo iniisa-isa naman kaaway. Akala nyo, iniisa-isa kayo ng kaaway? Papagod pa siya nun eh. Isa lang ang kailangan niya mapabaksak sa church. Sino? Pastor. Pag si pastor na pagbaksak niya, Baksak ang church. he has done his job excellently. Yeah? So, let us protect our pastors. Uy, grabe. Ayun, sabi nung time out na. Marami na nagagalit sa amin. Let us basahin muna natin yung mga comment natin. Sabi ni Ate Rosel, Pastor, asawa ko to, sabi sa akin. No? Pastor, guard yourself against all temptation. That's why Jesus instructs us to pray for protection. He will lead us not into temptation. Yeah, salamat kay Ate Rosel. Pag kasi may tukso, takbo. Yan. Yan. Pag may tukso, takbo! Ayan, ganda yan. Palitan kaya natin yung natin. Title. Natin. Diba, parang, Kami po nga pala, ito nga pala ang awit. Pag may takbo, ito nga pala ang awit. Pag may tukso, takbo. Ayan, ganda pang commercial. Then magpapa-fun run tayo, tapos yun yung title. Tapos para mabilis sila makatagpo. May mga umahabol sa kanila. Tukso yun. Okay, sabi ni Jack, ano sabi yun? Cover your church workers Amen. in prayers. Yes. Pag-pray nyo po kami. Kailangan. Pag-pray nyo po kami. Please lang po mga kaawit. Pag-pray nyo po ang inyong mga magaga. You have no idea kung gaano namin kailangan ng aming church. Si Ate Lyridel, happy, sad face. Ano ba yan? Sige. Secret, ganun. Yes, yan. Quiet lang. Yan, ganda sabi ni Johan, real repentance isn't apology alone. It's about showing it by example consistently. Amen. Oh. Galing naman ng Johan. Grabe. Nice, Johan. Sigurado kaya mo magpastor, Johan. Yan, of course. Yan. Yan. Marami yung salamat mga kaawit sa inyo pong pagtutok po sa amin. And of course, hindi naman, again, everything has to come to an end. Everything good. No, hindi natin alam, hindi mo tayo pwede magano dito. Pero I hope na natutunan pa kayo. And just to wrap up, bago tayo pumunta doon sa mga announcement natin, i-wrap up muna natin, last words sa mga kaawit natin. Sa behind the pulpit, the struggles ng ating mga pastor. Last words sa ating mga kaawit, Jacob. Sa akin, be compassionate and love your pastor. Amen. Yeah. Love, compassionate, and love your pastor. Ate Hannah. Humility starts within you. So, Amen. yun, be humble din talaga. Kaya, doon mo rin ma-offer yung compassion, yung grace to others. Yes. Even to your pastor. If there's humility in your heart. We are all Yan. Let us all deny ourselves talaga Amen. before God. We are all sinners saved by grace. Yes. All of us are saved by grace. Even your pastors. Yes. No? Happy Pastors Month. Happy Workers Appreciation Month. Happy Pastors Appreciation Month. Kaya appreciate natin ang ating mga magagawa. Pastor, thank you.